Thank you Lord. Buhay. Papabot here. This is your Papabot. Naawaan na dagdagan uli January 7, 2025 ang araw ngayon. So maraming biyaya ang binigay ng Panginoon, ha? Una-una kalusugan, ha? Si Papabot nandito lang habang buhay bibigay ng payo, mga aral, mga precautions, health concerns at management. Itong palasyo ko simple, wala naman akong adapted ko, nagma-martial, nag-i-enjoy siya. Yeah. So salamat sa biyaya ng Panginoon, ha, na nandyan kayo. You can still connect with me. At salamat sa YouTube, no? Wala akong mga ibang napapasalamatan, eh. Nowadays, ang mga technologies natin, kasi dati-rati kung mayroon kang nalalaman 30 years ago or beyond, or mga 40 years ago, hindi mo may parating sa kinauukulan, ha? I tried mga 1988 nagsusulat. 37 years ba yan? Hindi ko na masyado na walang effect. Well, anyway, salamat sa mga technology. Number one, lahat ng mga technology ngayon, pasalamat tayo. Yung speed ko 0. Apostolic job ngayon, ano? Matirik ang araw, ganda dito sa Pilipinas, oh. Wala, no worry, ha? You can clean your bed sheets, mga unan, mga upuan, dry them up under the heat of the sun para mawala yung mga ticks, yung mga gumagapang. Pati yung mga labahan natin under the heat of the sun. Make use of our blessings. Isang magandang blessing na unang-una pinapasalamatan ko sa Panginoon ang Pilipinas, eh. Ang climate ng Philippines talagang maganda. Pangalawa siguro yung mga technology ngayon, ang grabe talaga. At wag niyo naman gamitin na para sa masama. Yung mga scammers, grabe naman kayo, ha? You repent now, kasi kahit walang langit, hindi maganda yung nagsascam ka, naghihingi ka ng GCash, ha? Parang nung napasok mo yung account ng mga biktima mo, tuwang-tuwa ka na dahil ano bang iniisip mo? Magyaman ka talaga dyan? Ikaw may cybercrime dyan, ano dyan? Monitor cybercrime. Pag nahuli ka, nakakahiya, chong, ha? Buti pa itong mga 4 wheels, oh. Grabe ang discernment ng driver ng 4 wheels. Masikip ako dito, siyang huminto. Yan dapat. Kayong mga nagmamaniho, dapat ganun ang gawin nyo, ha? I-discern nyo
ang takbo ng iba. Wag pumilit na kayo ng ikaw ng ikaw. Yan, salamat sa technology. At sa aking mga payo, unahin natin to. Alam mo, sa first world country, nakapunta din tayo doon eh. Grabe ang mga development doon. Grabe. Walang mailagyan, ha? May ideas. I cannot even place where my idea is. I cannot add more ideas to the existing status of that mga lugar na yan. O sa crossing pa lang sa Canada, crossing o paliko or early warning, may ilaw. Sa Pilipinas wala. Na may solar light naman tayo, solar energy. Sila doon, they spend maybe for that solar, yung spotlight, yung yellow, yung ganan, yung early warning, yellow, kulay yan eh. Sa atin dito wala. Nung hindi pa ako nakapunta ng abroad, ang sinasabi ko, bakit wala itong mga early warning? Early warning should not be a reflector. Kasi pag walang ilaw yung sasakyan, how could you reflect the light? Bobo yun. Talaga itong mga taga DPWH, ano. Okay, patawag ko kay lahat. Patawag ko kay lahat galing sa Philippine Statistic Authority. Patawag ko kay lahat. DPWH. Alam mo bakit napansin ko yung PSA? No, ID. We should not bring our IDs. Sa technology ngayon, na-publish na yan sa Manila Bulletin eh, 1988, June 14. Ang ID na yan, paperless ID. I-download mo lang. Si Jesus Bigornia. Nakausap ko, nag-submit ako ng aking vlog, sinulat niya, in-publish niya. No. Passport, no. Bring yourself. Bring your tattoo. Bring your downloaded mga scars, thumbprints, eye scan. Lahat ng permanent marks, tattoo. Bring that to the airport. Doon sa custom. Naka-download na eh. 'Di ba? May ticket ka na. May ticket ka na. Tapos pag check-in mo, no more ID. Nandun na downloaded kasi papunta ka na ng Hong Kong eh. Yung immigration, alam na nila kung saan ang biyahe mo. Downloaded na yung mga general data mo. No need to bring your ID kasi mawawala yan. Ang mangyayari, undue search. Harassment and body search. Idala-dala mo ng eye scan mo eh. Ano ba kayo? PSA, DPWH. Isa-isahin nga natin to. Early warning. Dapat may ilaw. Make use of the solar light. Paggabi, umiilaw na yan as early warning. Spotlight na yellow sa mga nilagay yung barrier sa gitna. Dito sa Coronadal City, inararo ng malaking truck ang barrier. Hindi nakita. Alam mo naman itong mga sasakyan na mga sa Pilipinas, 40 years old, kahit na malaki pa yan, 35 years old. Ang ilaw niya is 10/20. Hindi 20/20. Grabe talaga ang Pilipinas. Dami ako napapansin. Health na naman to, health di ba? Sa mga inventor. Inventor. Kayo ha. Nung lumabas yung dispenser, water dispenser, hot and cold. Naku, isang tulak lang lalabas ang hot water. That was maybe when was the first time na mayroon hot and cold dispenser? $20 years. Palagay natin 20 years ago.
Walang lock. Oh, ngayon may napaso. Anak ng doktora doon sa Maitom, Sarangani. Dahil isang tulak lang, lalabas na yung hat. Oh, nako. Oh, sa sinasabi ko, sa first world country, ang kanilang hot dispenser doon, may lock. You press it to the side and then press the gauge para lumabas yung hot water. Dito sa atin, ang gauge pa lang, pag tulak mo, lalabas na. Wala. Second degree. Lapnos. Ha? Nawala ang balat. Pumasok sa tissue ang mainit na tubig ng 1 taon na bata. 1.5 years old yata yung bata. Kayo mga inventor, ayusin nyo. Pag nag-invento kayo, doon sa Hong Kong, ang hot dispenser doon, may lock. Sa napuntahan ko lang ha, I don't know sa ibang mga hot dispenser. Lagyan nyo naman ng lock, grabe naman kayo. At isang comment ko dun sa Canada. Yabang-yabang ko, no? Libre, no? Gastos ng anak ko. Wala akong kakayahan magbiyahe. I don't spend money because I'm saving my money. I don't spend my money. Joke lang, joke. Doon sa Canada, hindi ka yung mga batang maliliit, hindi masakay sa taxi. Kako, bakit bawal magsakay ng taxi ang mga bata? Hindi maglagay sila ng upuan doon at may karatula na taxi for kids or something, na wherein mayroon silang mga car seats ng mga bata. Nagsasakay kami ng bus, lagyan nila ng car seats. Sa isang comment ko rin doon, parang ayaw nila ng mga doktor sa Pilipinas. Pinaka the best ang mga doktor sa Pilipinas. Just give them the chance to. Grabe. Grabe yun, hindi ko nakita yung plate number nun, ha? Toyota Fortuner na luma sa gobyerno. Lumilipad siya sa mga lubak-lubak, nililipad niya. Kaya pala nasisira yung mga sasakyan ng gobyerno dahil sa mga driver na yan. Walang awa, walang kooperasyon, wala talaga. Kung sa Ilonggo pa walang batasang pambansa. Grabe, kita mo ng daan na to. Ayun, grabe. Lipad niya, nandun na siya, nandun na. Hindi na nakikita. Nawala na siya. Saan na tayo? Grabe talaga itong mga taong to. Health. Napaso. Dami akong mga nakikitang mga basic mga DIY. Dapat i-follow nyo si Papa Bot. Anong mga concerns nyo dyan? I-text nyo sa akin dun sa Rewell Tianton Magan number 5. At saka yung Rewell Magan, ang background ko ay BYD, yung nasa Davao na BYD. Sa 8 or 8 na Facebook account ko, ito ngayon ang ginagamit ko, yung dalawa active. Bukas iba na naman. Well, anyway, kahit nasaan si Papa Bot,
kahit nasiraan nyo pa ako, i-report nyo yung aking Facebook account, I'll make another account. Dahil buhay pa ako, no? Alam ko ang matino na gagawin at sasaka hindi matino. Kaya pinapansin ko yung mga mali. Mula religion, pang gobyerno, pasensya na kayo ha. Hindi naman malupit si Papa Bot eh. Yung pagnanakaw, pagnanakaw sa gobyerno. Buti pa si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao dami-daming pera. Pero well, ang comment ko lang ha, pag lawmaker, dapat mataas din ang pinag-aralan. Sinabi ko kanina, kahit sa Canada, mga doktor doon, parang hindi pinapansin. Bigyan mo ng exam. Ha? You will roll or you will be a senator or governor or congressman dahil artista ka. Artista, dapat bago kayo tumakbo dyan, mayroon kayong exam. Gaya ng pagdadrive, may exam. Pero kung may padrino ka, finish ang exam. Tapos kasi ano yan eh, pre-answered. Sir, lagyan mo lang ng 5 mali dyan, sir. Driver ka na. Nakakatuwa naman tong Pilipinas na to. Tatakbo ka ng mayor. Dahil asawa ka ng mayor. Tatakbo ka ng congressman dahil asawa ka ng congressman. Mayroon ba tayong exam para sa mga congressional? This is congressional board exam. This is for the senator board exam. Parang ganon, qualification. Parang no read and write. Can little bit read and little bit write. Lettered. Not totally unlettered. Tatakbo ka. You will be a senator, a lawmaker. Ang dami mong advisor. Grabe naman tong Pilipinas to. Dapat ano yan, yung siguro palagay natin mga master's degree, lawyer. Hindi lang yung sikat na sikat. Kaya dito Pilipinas, balik ko na naman sa inyo ha. Kung sino may yung may master's degree, naka-CISO, career executive number 4, o kung sino-sino sila, director. Grabe naman ang kurakot, sir. DepEd, kung sino mga doktor dyan na doctorate, masters of, grabe naman ang mga manipulation. Kaya walang pag-aasa ang Pilipinas. Wala. Mayroon isang nag-testimony doon sa ano, sa church, sa church. Salamat naman. English yun eh. Thank you Lord that I was booted out from the Philippines and I'm here. I'm serving the Lord. Ang ibig sabihin niya, napakakulilat ng Pilipinas. Napakawalang kwenta ang Pilipinas. Sinusuka ang Pilipinas. Pero alam ko naman itong mga Pinoy na to, deep in their hearts, they miss the Philippines, yung saan sila galing. There's no place like home. Kaya lang medyo may pagkahambog yung nagsasalita. Sana sinasabi niya lang well, I'm blessed that I'm here and I'm so praying for the Philippines to be like this place so that we can go to and fro, para wala kang itulak kabigin. Maganda naman ang Pilipinas, bakit ko iniwan? So babalik ako doon. Parang ganun. Pero sabihin mo na I was lucky because I am booted out from the Philippines. No, I was, ano sabi niya, yung English na yun, ano adjective nun? I was free. Siguro malaki ng income niya eh. Malaki ng income niya eh. Malaki ang income niya doon. At nagyabang na siya. Bagay, dapat naman magyabang siya. Parang nanalo siya ng sweepstakes. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga salita. You downgraded to the zero and to the basement. Pinakalalim na basement ng Pilipinas. Well, you have the right to
engage but not totally abandon your native land. Kawawa eh. May kwan dito eh, bike shop. Bike oh. Well, tuloy na lang travel natin. Babalikan na natin to. Naka-on kasi yung camera eh. Ayaw ko maggawa ng movie. Kasi pag naputol tong first segment, ang hirap ng cellphone ko. Sira na yata to eh. Gagawa ako ng movie, matagal. Other videos are corrupted, sabi niya. Hindi daw ma-upload, hindi magawa ng movie. So balik tayo. Technology, health. Technology, ibig sabihin to make our life easy, make use of that. Ito kay Sister Dayan Castillejo. Sir, madam, ma'am, I love you. Matagal na sabi ng anak ko, I was monitoring you when I was a kid. I watched your program. Sa akin naman, I watch that TV, ABS-CBN noon. Pero ngayon parang 1 year na or 2 years na, hindi ako nakapanood niyan. Siguro mga 3 seconds, 4 seconds. Mula nung January hanggang ngayon, 2024, January, siguro nakarinig lang ako ng FM. Mga isang station lang, 10 seconds. The rest, hindi ko na napakinggan. Ang AM station, isa lang, siguro mga 2 or 3 minutes lang. Hindi ako nakikinig, nagsasawa na ako ng pakikinig ng mga local issues. Ang issue ko, ang i-monitor nyo. Hindi to bago, luma to na issue eh. Alam mo kung ano? Paano maging safety yung tao, paano maging healthy, paano walang gulo, paano na walang gulo, iwasan ang mali na religion, paniwala sa Diyos. Alam nyo ba, may langit ba? Tanong ko sa inyo, may langit ba? Bakit ang yabang-yabang yung pumatay? At saka, ito na naman, balik na naman ito sa Middle East. Pabalik nga ako doon eh. Kinukuha na ako ng IDF. Grabe ang mga paniwala na atat na punta ng langit tapos papatay ng tao. Grabe naman kayo, sir. Parang hindi naman sa katinuan yung ginagawa nyo. Paulit-ulit to kasi araw-araw ko kayong mabanatan. Mahina lang yung takbo natin eh. Ano lang ayan 0. Yan, mahina lang. Ayan takbo natin Yan. Yan. Kasi gusto kong habang nag-apostolic job ako, papunta ako ng apo ko eh. I'm assigned with my apo. Isang apo dito, isang apo doon sa Sarangani, may mga apo din ako sa abroad. Yung pag nag-reflect ka, bakit ka nandito? Why are you here sa mundo? Okay? Kasi tao tayo, gusto nating umasenso. Di ba? Ngayon, pag may alam ka ng Diyos, magdasal ka doon na bigyan ka magandang buhay. All is fine, all is good. And you want also the most excellent part of life. Ngayon pag tinuruan ka, excellent part of life is go to heaven. Once you kill somebody, you go to heaven. Mali kayo, sir. Kaya sa akin, nandito lang ako. Iniipon-ipon ko lang yan mga reflection ko ng maliit pa ako hanggat dinagdagan ngayon, mas marami. Mas marami tayong
may kwento, may isabi. We can tell a very beautiful story about life. Binigyan ka ng buhay, you multiply your genes, nagkaanak ka, nagkaapo ka, nakaasawa ka ng 4. O lugi kayo kasi sa mga native ng South Cotabato, ang asawa nila unlimited. O baka dun nagkamali na naman kayo, gagawa naman kayo ng another holy book na unlimited yung asawa nyo. Tapos mahilig kasi kayo ng katawan ng tao, yung parang lust of flesh. Nakikita yan kasi kung hindi yan natin sinasabi ngayon, hindi na yan nababasa at hindi nasulat sa holy scripture ng ano yan, Saudi Arabia. Ang mga scholars ng Islam, grabe naman, nilagyan pa ng terrorism, nilagyan pa ng jihad, nilagyan pa ng struggle. Sir, commander, imam, ustad, brother, basahin mo uli ang Holy Bible. Napaka-humble ng Jesus Christ natin. Sinabi niyo, sino bang maniwala sa inyo na Diyos pinatay? Sir, self-sacrifice yan. Yung parang, if you want to redeem somebody, you offer your life to your friend. Because my God naman eh. Number 1, nauunang Holy Bible. Nandiyan na ang God. Yung anak naman nagpakita ng magandang asal. Kino-contradict nyo kasi nang contradict ang Holy Bible. To make it appear na kayo ang pinaka-special child ng God. Diba? Dito tayo sa parking lot. Nag-overheat lang yung cellphone kaya naputol. Yan ang nangyayari sa atin. Bakit magulo ang mundo? Oh, bakit magulo? Dahil sabi nyo, ang Diyos ay namamatay. Nagpapasikat kayo sa Panginoon nyo na ginawa, yung Islamic God. Hindi ko sinasabing masama ang religion. We can worship God. Sa akin lang eh, parang isa lang Diyos natin eh. Hayaan mo na yung may triune God. Hayaan mo na yan. It's part of the story ng Holy Bible. Lalong lalo na pinanganak na si Jesucristo. Basahin mo ang buhay na Isaiah. Napakaganda. Siya pa naman nagsabi na ipanganak si Jesucristo 2,000 years before the birth of Christ. Si Muhammad ba na prophesied ang pagpanganak niya? Self-proclaim. When in fact, 8 years bago siya na pinipilit niya. Family niya lang nadala niya ng 8 years. Sa kanyang nakita, kay nagsalita daw yung anghel na kabayo. Kabayo ba yun? Hanggat may nakakita na naman, ito nga ating religion, ito na, maganda to. Patayin natin na yung hindi mag-Islam. Patayin na natin. Sa sinasabi ko, walang masama sa God. Alisin lang yung killing, ang struggle, dahil si Jesus Christ, nagpakatao yun, hindi nagpakademonyo at hindi nagpaka-animal. Kaya masama ang loob ko nung nakita ko nung 1960, nung may gira ng 1970, I was disgusted. To say the least. Hurt. Bakit magulo itong mga grupong to? Ang nalalaman ko for 10 years. Dahil yung auntie ko nagtuturo ng Holy Bible yun sa amin, dahil nag-aaral siya ng pastor sa Mount Apo Alliance Bible College, Maabsi. Every now and then nag-uwi siya kasi sa bahay siya umuwi. Wala na kasi silang parents. Sa nanay ko siya umuwi. Elder sister. Nakikita ko ang ganda ng mga bedtime story namin. Maganda ang mga bedtime stories namin.
about Jesus Christ. Idol na idol ko siya. Doon ako namangha, oh, may Diyos pala. Ganon. May Diyos pala. Ganon, may Jesus Christ pala. Maya-maya doon sa kabila, nagigira-gira na. Dahil nandun na ang mga, hindi naman yan mga terorista. Parang people na they don't know what to claim, what to believe. Parang moron. Kaya ang term dyan, kunin mo lang letter N. Parang moron. Low understanding. Naniwala din naman sila. Kasi doon galing sa Saudi, mga scholars doon gumawa din ng sarili. Alam mo, nagdadasal din ako kay Allah. Sometimes, Allah, are you there? Are you there? Sabi ko. Akong wala naman, sabi ko, sige lang, okay lang, you're God, I respect you, I worship you, pero not to the extent na I will follow the jihad, that I have to kill somebody just to make you happy. Ayoko niyan. Di ba? Dito tayo sa parking lot. Yan. You must be grateful. Ang story ng Holy Bible is very nice. Ando naman sa mga sura, mga Quran, verses 1 to 3. Puro lang magagandang asal, magandang asal. Kuno. See? Magandang asal. No problem. We should practice magandang asal all the time. 'Di ba? Pero hindi ka masyado magbilib sa mga story na parang walang umpisa, walang dulo. Pero sa Holy Bible may prophecy, may good deeds. Nakikita mo Holy Bible. Ang ganda, di ba? Maganda ang mga stories. Kaya namangha ka kung bakit ang mga bata kumakanta, praising the Lord God. Tapos doon naman sa kabila, repression, human rights violation, inaapi ang mga babae, maraming paniwala na kung ano-ano. Ngayon, sir, madam, advance na tayo. We can make this world too small for us to live. Bakit? Isang click mo lang, maya-maya nandun na sa abroad yung mga message mo sa messenger. Diba? Dati-rati hambog-hambog kami dahil mayroon kaming RDO. Over. Are you there? Over. This is your harvester. Yun ang pinaka bastion, yung pinaka inspiration namin, yung two-way radio. Maya-maya dumating yung 1997, first ko na nagka-cellphone ng malaki na parang telepono, Nokia. Naalala ko 1997 bumili ako tapos may mga SIM card na kami ng Globe. Wala nang RDO kasi may cellphone na, pero ang mga cellphone namin malaki. Hanggat may cellphone naman na paliitan, yung pinakamaliit, parang push pro lang. Pero ngayon advanced na. We don't have to wage war. We don't have to file massive armaments of destruction. For what? Are you going to kill me? Anytime. Naawa ako sa lahi natin. Kawawa yung mga apo natin. Kawawa. Away-away. Pag nakakita ako dyan ng mga tao sa paligid ko, grabe ang reflection ko. Para akong maiyak. Sa mga lugar na pinuntahan ko. Napakaganda. Walang malagyan ang magandang asal doon. Kumpleto na, puro magandang asal. Sa karamihan. Nung sa Hong Kong kami last December 2024, bumili yung anak ko ng sapatos.
sa isang store sa Hong Kong. Ngayon, ang luma, ginugulo siya ng cashier. May loko-loko din pala sa abroad, no? Hindi 100%. Sir, can you donate your old shoes to ano yun, kawang gawa ba yun? Niluloko siya, parang na-distract yung anak ko. Hanggat hindi niya namalayan kung saan napunta yung credit card, nawala. The following day, nahanap na kasi punta naman kami sa second trip to Macau. Wala na kaming makawat. Kasi Macau eh. Wala na kaming makawat. I mean pag may credit ka, anywhere you go, you can swipe it. So hindi natuloy ang Macau. Pangalawang beses na sana yun eh. Yung 4 days ahead before that, doon din kami. Maganda eh. Gustong bumalik yung anak ko doon. Na-distract siya, hindi niya na namalayan. Di pala hindi, binalikan niya. Wala dang credit card ko ah. Naalala niya ang store na yon, scammer yung cashier. Ginugulo niya, sir, you donate this because we have our charity. We can make use of this. Sabi na anak ko, wag na. Kasi ako, kailangan ko rin ng sapatos eh, kasi masikip yung binili ng anak ko dun sa Jensen, sa KCC. 2 weeks before that. Masakit. Nagka-blister yung paa ko. Yun. Nawala. Yung cashier na yun ang duda namin na doon nawala. Siguro itinago, tapos hindi niya na naibalik, nawala na rin sa isip ng anak ko, ganyan. Mayroon din mga loko-loko. So hindi maiwasan yung mga loko-loko. Sa atin naman, gusto naman natin na malinis yung ating buhay kung pwede. Nagsawa na rin ako pagka naging ano din na tayo eh, yung lahat ng bisyo yata pinasok natin. Yeah. Pinasok na natin lahat ng bisyo eh. Nagsasawa na tayo, kaya balik Kristo na ako. I was brought up sa evangelical, baptized ako sa Catholic, Rowell John. Nung nag-aral ako sa college, mag-graduate na ako sa college siguro 19 or 20 years old. Dito ko lang nalaman na iba ang school record ko compare sa aking birth certificate. Hearing. Grabe. Gumastos pa kami para lang makatanggap ng diploma sa Beles College sa Cebu. Iba pa lang pangalan ko. So dalawa yon, dalawang names, only one person, ako yon. At saka lumaki kami sa church, yung Alliance Church ng Banga, Evangelical Church, at saka yung Catholic magkatabi. So minsan pag may maganda doon ako ano yun, Holy Father, Ben. Amen. Ostias yung tawag yan. Communion. Kasi may maganda doon sa kabila. Balik na naman ako sa Alliance kasi may Bible school. Talagang loko. Hanggat lumaki ko na puno din ng bisyo. May mga bisyo-bisyo tayo. Kaya all in all, balik Kristo tayo. Maganda ang Holy Bible. Maganda ang Holy Quran. Maganda kang may makikita kang magaganda. We don't have to dissect the very small. Nandiyan na sila. Di sa tumawag. Nagbakintol. Diyan ang yaya oh. Sige na lang. Basta walang mga aklat. Minsan kasi maraming aklat na dala-dala. Lalong-lalo na Friday. Maraming aklat. Mainit yung cellphone ko Ito. Mainit yung cellphone ko. Super hot. Sila na lang lumaka dito. Nandiyan na sila. Yung aking apo. Saka yung yaya. Sana hindi naputol to. Yeah. Dito na
Ay, wala ka nagtawag. Wala ko load. Kuha pa mga load. Hindi ka pwede mag-duty nga wala load. Are you wearing? What color is that? It's Pink. And then you bless Papa Bot. Bless Papa Bot. I'm going to. Hold my hands. Hold my hands. Bless, bless. Wow, very good. Yes. Are you good girl? You good girl now? Are you good girl? I Oy. want to open. You're not answering. Answer na. Are you good girl? Open. You answer Papa Buto? Yes. Kiss Papa Bot. Agtang, agtang. You love Papa Bot? Yes. Yeah. Can you open? Your shoes there. You get your shoes. Yan ang sapatos. Asa dok? Ilalom. Hindi na iya. Ha? Hindi na iya. Kinsa na. Amot, ina. Sana. Sige, straight. Mas street na siya dok. Okay. No, this is mine. Wala ka rin load. Na, dili biya maayo nga way load kay di ka katawag. This is a baby. This is Still a baby. mine. Paano mag-load ana kay loadan na to? Ano dok? Load ba ni si daddy niya 300 for 1 month? Oh, magpa-load ka na, hindi pwede wala load. Tingala ko ikatawag. Gani, nag-chat. Gani, ikaw. Chat na lang kay... Okay, di ko ka distract ani kay nakipag-usap si Kwan sa akin, no? Yung King of Saudi. Nag-chat ko. I-chat ko sa kapatid. Kaya nag-connect ko talaga sa wifi. Yung ulog-ulugan ko ang cellphone ko. Connect, nag-connect ko sa Nag-ulog ko sa wifi. Kaya may wifi man in school. Okay, bye-bye. January 7, 2025. Okay. Continue your apostolic job, Papa Bot. What is that? Paano kaning gift sa school sa classmate niya? May birthday? Ano, birthday? Wow. Wow, is a gift. Yes. Wala, di kay Lord. Saon na lang ni. Ugma na kung ano ko sige lang, sige lang. Daddy niya ba? Lord. Sige lang, okay lang, okay lang. Tawa ko sa inyo. Okay, okay. Ay, ano to? Sawa niya. Yeah. Yeah. Water Brandon. Ganyan man to. Tapos ipakapos. O dito yun ipakapos. Dili dahil katawag kay Mama Ace. Pag-iwan na to siya kay may baha. Oo. Para isa na lang ka-travel. Yeah. Ako nang tangalot nga magamit. Yeah, sige lang. Tawag. Ika, Mama Ace. Ugma na lang kay... Ate Thea, give me these. Yes. Ari, Mama Ace. Yes. Lips. Give me Ate Thea, give me these. Lips. Chocolate. Is it right? Yes. Chocolate. Tabian siya, no? Ay, nasa aga, nagbaho ito kaya hindi maligo. Oo ba? Kung kasi dali ng ligo. 2025 na, no? Namao niya kay Bigman na, okay? You're good, girl? Yeah, good girl always. You're good, girl? Early sleep para, early ka Di ba minaw si Mama Ace, oh? Oh. Basta naligo na siya, Dok. Di. Bisag sa banyo, manggod, mag-text-text na siya. Take me. Mine here. Bye-bye. God bless you. Grabe yung mga batasan sa Pinoy. Dili gid ang hirap sa Marvel ba ang mga salaking lagmay, Dok. Ang dalag ko pa ang mag-adjust. Ang driver sa Pilipinas, Salot na sa ba? kung asang transaksyon, dito gud siya magpundo. Bahala wrong parking. Wala pa kialam nga. Wala pa kay alam sa iban. Amo tong nangyari. Ambot ko, wala ko to na videohan ba? Ani? Hindi maayo kay ang uban di ay nga moagi naka wrong parking ka kanto. Murag ikaw ra ang pinaka maayo nga tao sa buong mundo. Lisod. You walk for a while, huh? Just for a mile, huh? Extra walk para hindi ka lang makadisturbo sa ibang tao. Hirap tong mga Pinoy. Door to door delivery. Tamad. Feeling entitled. Dako pang sa laki ng mag-adjust sa tao. May mga tricycle driver man diha nga
nag-slow down ka gani, mo overtake pag yun niya pag-abot dito kay dili siya ka overtake mayo kay na ay nauna nga vehicle ang nakakita ng bird's eye view na maganda. Hindi man to kay ano, kay Astrid na oy. Kay Astrid.